papatayin ko kayo. Ha? Papatayin ko kayo. Hindi ako hingiming sabihin yan. Pag ma-involve yung pangalan nyo after this, nag-usap tayo, papatayin ko kayo. Ha? Sobra yung ginagawa. Ayaw na ayaw ko yung pulis kasama sa hindi para mangulikta ng pera sa druga. Ganito katapang mga idol ang ating nakilala noon na PNP Chief Bato de la Rosa. Handang makipagpatayan mga idol para lamang sundin ang mga utos sa kanya ng dating noong presidente na si Duterte. Subalit kung noon nga mga idol ay sobrang tapang niya mga idol na ating nakilala. Subalit bakit ngayon nga mga idol ay tila nabahag ang kanyang buntot at tila ang kanyang mga sinabi noon nga mga idol ay hindi niya na inaamin ngayon. Lalo na nga mga idol noong hinuli ang dating Pangulo at ang kanyang amo na si Duterte. At kung dati nga mga idol ay ganito siya katapang. Sino gusto makipagsuntukan sa akin ngayon? Ha? Gusto niyo makipagsuntukan sa akin? Lalabanan ko kayo. Kahit ilan kayo, suntukan tayo kung galit kayo sa akin. Noong dati nga mga idol ay isa ako sa mga humahanga sa mga ginagawa noon ni Bato de la Rosa at ni Duterte. Halos makipag-away din ako para ipagtanggol sila dahil alam ko nga mga idol na ang kanilang war on drugs para sa akin noon ay maganda. Subalit noong natapos ang termino ni dating Pangulong Duterte ay dito na nga mga idol hindi naging maganda ang tingin ko sa kanila dahil imbes na nga mga idol na tumahimik na lamang sila ay tila sinisiraan nila si BBM. Mayroon nga mga idol na nagsasabi na isang netizen na kung saan nga mga idol ay sinasabi niya na tapos na di umano ang termino ni Duterte kaya sana ay tumahimik na lamang siya at hindi na naninira pa sa kasalukuyang presidente dahil ayon nga mga idol sa kanya ay paano uunlad ang bansa kung mayroong humaharang, kung mayroong sumisira. Narito nga mga idol at pakinggan muna natin ang kanyang salaysay at tayo nga mga idol ay makinig at unawain natin ang kanyang opinyon. Tama naman ginagawa ni Duterte noong araw sa droga. Ang problema ko lang, sa opinion ko ayaw niyang naging presidente na siya. Kung tumigil na sila sa kaka-atake kay Bongbong Marcos, bakit sana wala na siyang problema? Yun lang naman eh. Ay, ibig niya sabihin, sir, nung natapos na yung pagka-presidente niya, dapat tumigil na siya ng pag-atake kay BBM? Hindi naman. Pabayaan mo na si BBM kasi kanyang panahon na eh. Okay po. Di ba? Para wala na. Kung tuloy-tuloy mo siyang atakihin, nahahamper yung pag-asenso ng bansa natin, nahaharang yung progreso ng bansa natin eh. Bakit nung siya ba presidente, may humarang ba sa kanya? Wala naman ah. Kaya kung yan tatanungin mo sa akin kung tama ba, may tama siyang ginawa para sa akin pero mali yung tapos na ang termino niya, guguluhin pa rin niya ang pamamalakad ni President Marcos. Yan lang po. Sa ulitin po, naawa ko sa kanya kasi malaki din naman ang tinulong niya. Kaya lang, bigyan mo naman ang bagong presidente ng pagkakataon. Kung sana nga mga idol ang lahat ng tao ay ganito ang pag-iisip, ay di sana nga mga idol ang pag-unlad ng ating bansa ay hindi na alantala at hindi nga mga idol nagkakaroon ng problema dahil nga mga idol sa mga batiko, sa mga hindi magandang sinasabi ay nagkakaroon ng problema mga idol ang ating presidente at maging ang ating vice presidente nga mga idol ay hindi tumutulong sa pag-unlad. Bagkus nga mga idol ay sinisiraan at patuloy na binabagsak ang ating kasalukuyang gobyerno. Subalit balik naman tayo mga idol kay Bato de la Rosa na kung saan nga mga idol ay siya nga mga idol ang pinakamataas sa mga pulisya na kung saan ay siya ang nasusunod at siya ang sinusunod. Subalit ang lahat ng tapang na ito mga idol ni Bato de la Rosa noon ay tila inaayawan niya na ngayon. At tila ba nga mga idol pilit na nililinis niya ang kanyang sarili upang hindi siya masangkot sa mga nakaraang pangyayari noon ng mga AJK sa war on drugs ng dating gobyerno. At upang maiwasan niya nga mga idol ang galit ng ICC na kung saan nga mga idol ay nanganganib na baka siya na ang masunod na arestuhin. Subalit ano ba mga idol ang ating mga ebidensya na kung saan nga mga idol ay noon ay sinasabi niya at siya mismo ang nag-uutos sa mga pulisya na gawin ang hindi dapat gawin. Narito nga mga idol ang ilan sa mga utos noon ng dating Chief Bato de la Rosa sa mga kapulisan na ngayon nga mga idol ay tila pinipilit niyang itinatanggi. Ako, fix man mamatay man ako. Hindi ako membro ng Double Death Squad.
Ito ang sinabi noon mga idol ni Bato de la Rosa noon. Hindi siya miyembro ng Davao Death Squad o DDS. Subalit ayon nga mga idol kay dating Pangulong Duterte ay isa si Bato de la Rosa sa kanyang squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Never ako nagbigay ng instruction sa kanya na patayin sinong patayin, sinong dapat patayin, gano'n. Never ako nagbigay ng instruction. At isa nga ito mga idol sa mga itinatanggi niya ngayon na kung saan nga mga idol ay tinatanggi niya na di umano nga ay never siya na nagbigay ng instruction na pumatay o patayin ang sinuman. Subalit kabaliktaran ito mga idol sa salaysay niya noon at tayo na nga mga idol ang humusga at panoorin natin ang video clip na ito. Ano, gusto niyo patayin? Gusto niyo patayin? Patayin niyo! Puntahan niyo! Buhusan niyo ng gasolina! Yung bahay, sitihan niyo! Pakita niyo na galit kayo sa kanila! At ito pa nga mga idol ang isa sa pilit niyang itinatanggi ngayon na kung saan nga mga idol ay hindi dumano sila nagbibigay ng reward noon. Sa balit ngayon nga mga idol ay tila na baliktad ang kanyang mga sinasabi. Never ako nagbigay ng instruction. Patayin mo ito. Kung sino nasa listahan, patayin mo ito. Meron kang reward. Cross my heart. Never ako nakapagbigay ng reward kung sino man yung reward na ano yung reward na sinasabi niya. Wala akong reward na binibigay. Alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala. Yung informant ko makakatanggap ng corresponding reward na in-offer ng Presidente. Magkano po daw ang ibibigay? 5 million. Yung drug lord talaga. Yung malalaking drug lord, 5 million ibibigay niya. Kahit na polis, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system. Ang mundo mga idol para sa mga politiko ay parang bilog na bola. Ikaw ay nasa tuktok ngayon at makapangyarihan. Subalit ang lahat mga idol ay lilipas. Minsan pa nga mga idol kung sino pa ang pinakamataas na posisyon noon ay ganoon na lamang ang pagbagsak kapag katapos ng kanyang termino. Kaya naman sa lahat ng mga politiko, gawin ninyong tama ang inyong mga trabaho. Huwag abusuhin ang inyong kapangyarihan para lamang apakan ang mamamayang Pilipino. Imbis na ang pagsilbihan ninyo ay ang sambayan ng Pilipino at ang bansang Pilipinas, bakit parang kayo-kayo lamang ang nagmamahalan at nagpuprotektahan sa isa't isa? Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa reaction video na ito? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa mga salaysay noon ni dating Chief Bato de la Rosa? At ano ang masasabi ninyo sa mga kabaliktarang pahayag niya ngayon? Ikaw ay malaya mga idol, ibahagi ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.